Good morning, Sir Ted. Magandang umaga po sa lahat po ng mga tagapakinig po natin at ang mga viewers po natin. Salamat, sige. Puwede ba namin munang malaman, bago bigyan nitong Mines and Geosciences Bureau ng pahintulot para sa exploration, itong Wugel na ito, kinonsulta ba kayo? Dumaan ba ito sa tamang proseso diyan sa inyong komunidad? Ito po yung isang problema dito, Sir Ted, dahil nagulat na lang po kami na biglaan na lang meron na daw exploration permit ang isang kumpanya na nagngangalang Google Corporations na hindi kami nakonsulta, na hindi kami natanong man lang or na-inform man lang na meron pong mag-e-explore or meron pong kumpanya na pupunta diyan sa lugar ninyo. Kaya nga po, laking gulat po namin na bakit naandiyan na sila na wala man lang konsultasyon at hindi namin alam at meron na daw permit. Yun po yung nakakagulat, Sir Ted. Ah, y yung, tatamaan nitong sinasabi na lawak ng exploration, lumalabas nga na 3,100 hectares ito. Yung mga barangay at yung mismong mga munisipalidad, anong sinasabi ng kanilang mga opisyal, ni mayor, ni barangay kapitan? Sila ba ay pabor sa exploration o katuwang ninyo sa protesta? Opo, yung 101.11 hectares po to be exact na hektarya ay sinasakupan po ito ng 5 barangays po dito po sa Dupax del Norte. Ito po yung barangays po ng Inaban, Parai, Munggia, Bitnong at saka po sa Oyaw. Ito po ay mga barangays na noong tinanong po namin bakit andyan ang si mining corporations ay hindi rin po sila aware na meron na nga pong exploration dahil hindi po sila nag-consultation. Ang nangyari po, Sir Ted, ay nagpunta raw po itong si tauhan ni Google Corporation sa kanila, nagpresenta or nagpaabiso na meron silang plano na mag-explore dito, but that was not a consultation, kumbaga parang presentation lang na sila ay may balak. Kaya lang, ang ginawa po nila, pagkatapos daw nilang mag-present, meron daw po silang pinapirmahan na piece of paper na yun daw po ay pagpapatunay na sila ay nagpunta at nagpresenta sa kanila. Pero ang mali po nila ay hindi nila binasa kung ano po iyong content na iyon at Mhm, bakit hindi mhm. tinignan yung headings na yun pala ay certification of consultation. Kaya po sabi nila, kami rin po ay nilinlang ni Google Corporations, kaya nga po laking pagtataka nila noong sabihin ni Google na nagkonsulta daw po sila pero hindi naman po consultation yon dahil nga po nagpunta lang sila, sinabi lang na mayroong balak si Google at Hmm, gusto nila na mag-explore pero never na nakonsulta ang mga tao, aha. never na nakonsulta po yung mga residente, never na nakonsulta po yung mga residents o yung mga surface owners o yung mga lot owners po. Kaya kami po ngayon ay talagang kumikilos at kumokontra dahil ayaw po naming paminang aming lugar na kung saan mayaman po at farming po talaga ang aming kinabubuhay po dito, Sir Ted. Oh, kailan yung sinasabi na pinapirma sila ng papel na hindi nila naiintindihan? Kailan yon? At yung sinasabi na na pagdulog nila sa korte nitong Google at kayo ay at ang pinagbigyan nga yung mining company. Can you just tell us yung mga pagitan ng panahon na ito? I think it all started way back 2023 po na sila na po ay nagpunta sa mga barangay o barangay Mhm. officials at saka sa municipal officials para po magpresenta. Pero po ang nangyari po doon ay after more or less 3 years, 2025 saka lang po nila nalaman at saka na lang din po namin nalaman na meron ng permit itong si Google Corporations. Hindi po namin nalaman ito, kumbaga inilihim talaga, Mhm. hindi nila sinabi sa amin na mayroong ganitong plano. Kaya nga po nagulat po kami talaga, biglaan po ito. At noong naandiyan na sila at papasok na sila, nagbarikada po kami at yun na nga po, Mhm. nag-apply po sila ng TRO dahil talagang ayaw po namin papasukin ito. Kinasuhan na po kami, naandiyan na po yung nagkaarestohan hanggang sa
noong Friday, ito na naman po yung pangatlong attempt po nila para yung full implementation po ng writ of preliminary injunction at doon Mhm. po kami nahuli, kasama po ako at kahapon lang po kami nakalaya, Sir Ted. Ganito, ano ang sabi ng Mines and Geosciences Bureau diyan sa inyong region na sinasabi nga na nagbigay ng pahintulot para sa exploration na ito? Totoo po yan, Sir Ted, dahil noong nalaman po namin na mayroon ng permit itong si Wugel Corporation, nagpunta po kami mismo, nag-submit ng mga petitions po namin for cancellation sa Region 2, MGB. Pero ang sabi po ng director na si Sir Director Mario Ancheta, sabi niya, wala akong karapatan or kakayahan or authority to revoke or cancel yung permit po ni Wugel dahil ang nagbigay sa kanila ng permit ay yung MGB Central Office, si Mhm. Yusek Michael Cabalda po. Kaya parang ang nangyari diyan ay nagtuturoan na, punta kayo doon sa Central Office, doon kayo magreklamo. Wala kaming kakayahan diyan. Although ang nangyari po, the same thing dito sa MLGU, yung aming mayor ngayon at yung dating mayor bago pa yung recent na election po, yung dating mayor po namin noon, siya po ngayon yung aming congressman na nanalo. Hmm. Kaya nga po, yung katanungan na wala daw silang kinalaman dito sa pagkakuha ng permit ni Wugel Corporations ay parang napaka-imposible, kagaya din po ng MGB Region 2, na kung wala pong pahintulot o recommendations ang region, wala naman po Oh. sigurong Hmm. ibibigay ang central office. Kung wala naman po sigurong endorsement din po ang probinsya at ang munisipyo, ganun na rin po rin sa mga barangays, wala pong Okay. mangyayaring Ah, approval ng okay. exploration permit. Kaya nga po ito, meron po silang participation, may active participation po sila dito sa nangyari na ito. Okay, sige. So, ganito, kasi sa ilalim ng mga panuntunan, ito kasi exploration permit pa lang. Ibang Opo. usapin yung environmental compliance certificate sa actual na yan na permit nila para nga magmina, hindi ba? As you know, no? Florentino. Itong usapin ngayon ng exploration pa lamang, dito sa inyong mayor, si congressman ba at si governor, kaisa ninyo dito? Hindi ba sila dito pabor sa mining company na ito? Kabaliktaran po, Sir Ted, dahil ang congressman po namin, ang aming governor, vice governor at yung aming mayor dito po sa Dupax del Norte ay wala po silang nagagawa na itutulong, hindi po sila nagpapakita rito. Kaya nga po, sa amin ay talaga namang obvious na sila ay kalaban namin dito sa usaping pagmimina. At iyon po yung nakakalungkot dahil wala po, hindi po kami natutulungan, na feeling po namin dito ngayon ay parang naulila po kami, Sir Ted, dahil nga po noong kami po ay nagpunta at nagpapatulong na kahit mag-issue man lang sana ng cease and desist order, kasi kakayahan naman po ito ng mayor at yung governor para Aha. temporarily, may stop po itong exploration po ni Wugel Corporations, bagamat ayaw po nilang magbigay ng mag-issue ng Aha, CDO okay. or cease and desist order. Okay, nung buhay pa si Manong Kaloy Padilla, tutol siya eh. Pati sa Oceana Gold nga dyan sa inyong lalawigan, tutol siya sa pagmimina. Namatay siya at ang humalili itong kanyang vice governor, di ba? At ito ngayon ang inyong gobernador? Tama po, Oo. Sir Ted. So hindi sila magkapareho ng stand ni Manong Kaloy? Hindi po, magkaiba, magkasalungat po sila dahil ang katotohanan po niyan, nakasama ko na po noon the late Governor and Congressman Carlos Padilla sa Kongreso, sa hearing din po, kasi ipinaglaban na rin po namin noon ang against Okay. Oceana Gold at saka yung sa Royal Mining Company, Aha. na ganito rin po, mayroon din po silang exploration permit pero dahil nagbarikada at nilabanan po namin, hindi po natuloy itong si Royal Co. Dito rin po sa Dupax del Norte po iyon. At ngayon na naman, ito na naman po, pero ang pagkakaiba po ngayon, noon kasama po namin ang congressman at governor po namin. Pero ngayon po, kalaban po namin sila, kalaban at feeling po namin, kalaban din po namin ang justice, dahil po sa korte mismo ay dinismiss lahat yung mga petitions, yung mga motions po namin, at naghain din po kami ng motion for inhibition sa judge pero ayaw po niya. Kaya
parang pakiramdam po namin, pati kapulisan dahil nga po hinaharas na kami, inaaresto, hinuhuli na kami at lahat-lahat na parang ang kakampi na lang po namin ngayon ay ang simbahan at ang taong bayan. Yun na lang po yung pag-asa po namin. Pero natutuwa po ako dahil marami po ngayon ang kumikilos para po ipagtanggol at ipaglaban po ang Dupax del Norte, Sir Ted. Papaano, nung bang nag-hearing itong si Judge Atolba Jr., pinatawag ba kayo para mapakinggan niya yung inyong hinaing dito kung bakit kayo tumututol? Pinatawag po kami sa mga hearings pero hindi po kami pinagsasalita or hindi po kami binigyan ng pagkakataon para ipaliwanag. Ito po yung masakit, Sir Ted. Yung dito po mismo sa aming pinagbabarikadahan ay kung makikita po ninyo na andyan po yung aming barikada at ang lugar na ito na aming kinalalagyan po ngayon ay private property po itong mga ito. Lahat po ng pinaglagyan po namin ng mga barikada at gates po namin ay private properties. Ibig sabihin, mayroon mga titulo po yung mga owners, yung mga nagmamay-ari po ng mga lupa. Pero ayaw po nilang i-acknowledge or i-recognize po yung titles. At ganun na rin po yung motion po namin for joint relocation survey para it will be solved once and for all kung totoo bang private ito. Kung private po ito, therefore, the lot owners, they have all the right kung sino yung gusto nilang papasukin. Ayaw po nilang gawin yon, Sir Ted. So, ano ang balak ng inyong abogado ngayon kung tingin ninyo nagmalabis itong si Judge Atolba, kayo ba ipapanek sa mas nakatataas na hukuman para sabihin niyang inyong argumento na itong kanilang gustuhong sakupin na 3,100 na ektarya, ang iba dito ay pag-aaring pribado? Opo, yun po talaga ang gagawin po namin at marami na po yung mga plano legal na gagawin po namin. Pero pasensya na po siguro, Sir Ted, dahil hindi po muna, I cannot divulge as of now yung mga other legal move po namin para hindi po tayo ma-counter, Sir Ted. Sige, naunawaan natin yan. Sa ngayon, Florentino, itong exploration na ito, nagsisimula na sila sa anong pamamaraan? May earth moving na ba ito na tinatawag matapos buwagin ang inyong barikada, nakapasok ang mga equipment? Actually, ang nangyari po dito, Sir Ted, nag-umpisa na po silang nag-drilling noon, kaya lang binarikadahan namin sila, kaya po nahinto. Meron na po silang 5 na butas at yung gusto nga nila yung 300 meters deep na kanilang butas ay gusto na nilang palalimin pa ng more than 600 meters. Hindi lang po nila maipasok yung kanilang mga tubo at yung kanilang mga krudo dahil nagbabarikada po kami. Kaya nga po pinilit na po noong Friday, binuwag po kami by all means, by force. At yun nga po, nakita po natin yung nagka-stampede, nagkatulakan, nagkahulian, nagkarestohan. At kasali nga po ako doon sa nangyari na iyon, Sir Ted. Sige. So nung nagbarikada kayo, sabi kasi ng judge, i-identify yung mga ayaw sumunod sa kanya at kasuhan at hulihin. So ilang kayong hinuli at kayo nagpiyansa na lamang ba kayo kaya kayo nakalaya? Ang nangyari po diyan noong papasok na po sila to implement fully yung injunction or yung the writ of preliminary injunction, Sir Ted, ay yung mga tao po dito sa barikada dahil ako po ay isa po sa naka-TRO, bawal po ako that time dito. Kaya nga po ang ginawa po nilang strategy, bago pa yung barikada ay naandoon na po yung mga babae at yung second group naman po yung mga kalalakihan. Doon po sa first line, naandun po yung mga pare na nagmisa at naandun din po yung mga pastors from different churches. Bagamat ipinagtulakan pa rin po nila at lahat-lahat po, kaya po nagkaroon ng stampede dahil naandun lang po sila na nakaupo. Binuhat po yung iba naman po na may nahimatay, may nasaktan, may naapakan. Akala nila dadalhin lang sila sa hospital dahil yun ang sabi sa kanila, pumayag po silang sumama. Bagamat itinuloy na po nilang ikinulong. Kaya nga po 6 yung babae na nakuha at ako na po yung last panghuli sa hapon. Ako na po yung pampito po na kinuli nila dahil noong na-implement na po nila yung injunction, natanggal na po lahat yung mga barikada, yung mga hadlang, naandun na po kami sa private property doon po sa taas. Pero ipinagpipilitan po kasi ng PNP
yung kanilang ground commander, yung hepe po dito sa Dupax del Norte na si Police Major Rodil Basit, na ipagpipilitan niya na inaalalayan para papasukin na yung mga tubo doon sa mismong drilling area. Doon po ako umalma at sabi ko, tapos na po ang inyong trabaho, Sheriff and PNP. Ito ay private properties na po ito at hindi na po sakop ng order ng court para alalayan pa yung mga tauhan at mga equipments ng Wugel Corporation. Yun po, nagalit po, doon po nagalit ang ground commander si Major Basit at hinuli ako, inaresto ako dahil daw po sa obstruction, disobedience and parang mayroon pa yung pangatlo, Sir Ted, na kinaso sa amin. Okay, sige. So sa ngayon, ano ang actual na sitwasyon diyan? Meron na silang ingress tsaka egress itong kumpanyang Wugel para sa kanilang gustong gawin diyan. Meron silang maaari na silang maghakot ng kanilang mga gamit. Na andun po sa loob lahat yung kanilang mga gamit, Sir Ted, bagamat parang talagang gusto nilang ituloy talaga yung kanilang drilling. Kaya nga po tumitingin sila ng paraan kung paano nila magagawa iyon. Kaya lang sa ngayon po ay patuloy pa rin po na andito lahat yung mga nagbabarikada. At sa katotohanan, Sir Ted, dahil kagabi nga po, pagkatapos namin ma-receive po yung verdict, doon pa lang po sa piskalya ay na-dismiss na po yung aming kaso dahil nga po hindi naman po related yung mga ikinaso sa amin doon sa ginawa po namin. Therefore, in other words, it was insufficient evidence na na-dismiss po lahat yung Okay. ikinaso sa amin at nakalaya po kami, kaya po nag-celebrate po kami kagabi, Sir Ted. Oo, so balik kayo diyan. Sige. Meron man mga taga MGB diyan, gusto lang namin maliwanagan doon sa kanilang exploration permit. Ano ba sakop noon? Kasi exploration, naghahanap pa lang sila ng posibilidad kung may ginto ba diyan na may mina. Kamo, ilan ng daang metro ang kanilang binutas. Kapag ba wala silang nakita, ibabalik nila yung kanilang tinanggal na lupa at mga bato doon sa bundok na kanilang binutas? Yung pagbubutas po nila is actually drilling, Sir Ted. Yung tubo, meron po silang machine na ibinabaon at yung tubo na yon ay pinagdudugtong-dugtong hanggang sa maabot po nila yung target po nila na 600 meters. Ganun po kalalim yung gusto nilang malaman. Kung yun po ang mangyayari talaga, ibig sabihin yan, yung actual, the next step po, yung next stage po ay yung extraction or yung mining operations, full blast operation na po yan na talagang i-open ito kasi open pit mining po ito hanggang sa maabot yung 600 meters at ma-imagine po natin kung gaano kalawak yan at kung gaano kalalim yung bubutasin po dito sa amin sa Dupax del Norte. Okay, sige. So, kami nakaantabay sa development dyan. Ang amin lang nga sana kung maaari, magkaroon pa ng isa pang dialogo. Paano kasi kung magpasok sila ng mas maraming equipment, tumutol kayo, magkaroon ng karahasan, hindi ba? Yun ang gusto natin maunawaan din dito at yung panawagan din na pakinggan kayo ng inyong mga local officials at magkaroon ng pag-uusap muna dito dahil hindi ito ganun kasimple kapag nakita mo na yung mangyayari dyan pagbubungkal. Sa huling punto, may mga waterways ba dyan sa kabundukan ng Dupax del Norte? May mga ilog ba dyan na pwedeng tamaan o kaya daluyan ng latak ng mina kung sakasakali? At saan papunta itong waterways kung meron man? Meron po, Sir Ted, dahil sa totoo lang po, dito mismo sa Purokyon ay dalawa po yung ilog po dito at meron po dyan sa malalim na malapit lang po dito sa amin yung mismong falls na malakas po yung tubig at ang babagsakan po niyan hindi lamang po dito sa mga municipalities po ng Nueva Vizcaya, kasali na rin po dito sa Isabela at saka sa province of Cagayan. Kaya malawak po ang tatamaan ng mining, yung Wugel Corporation po na ito. Yung ilog na yan ba din ang pinanggagalingan ng tubig para sa magat? Exactly, opo. Ito po, contributory po ito sa Magat River.
Alright, sige. So, hindi pa tayo tapos dito ha, Florentino. Itong Yes, ating sir. ugnayan na ito, kami sa aming programa ay magbibigay ng panahon sa inyo sa development at amin din tatawagan ng mga opisyal ninyo para sa kanilang Opo. panig dito nga sa dito ngayon sa exploration na ginagawa kasi after exploration kapag may nakita silang ginto dyan, simula na ng pagwakwak dyan sa bundok ninyo ha. Napakalawak Totoo po, sir. niyan. Tama po, Sir Ted. Kaya po yung kinakatakot po namin dahil nga po, Sir Ted, karamihan po na andito po na mga IPs po natin ay galing po sila sa Benguet. Sila po yung displaced because of minings and dams doon po sa Benguet and Mountain provinces. Kaya alam na alam po nila kung ano po yung pinsala na idudulot ng mining. Kaya nga po sila po yung mga kasamaan ko rito na talaga namang 24/7 na andito po kami halilian po na nagbabarikada, Sir Ted. Okay, sige. Salamat na marami sa inyo at mag-iingat kayo. Salamat at huwag kayong masiraan ng loob sa inyong pinaglalaban. After all, naniniwala pa rin kami. Naniniwala pa rin kami. Salamat, Sir Ted. Oo. Yeah, maraming salamat, Sir Ted. Sige, salamat po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.